Hello guys! Sa video ito guys, no, pag-uusapan pa rin natin yung regarding sa salvation or kaligtasan natin guys. Gusto ko lang mag-share guys, no. Kaya ko ginawa ang video na to guys kasi gusto kong mag-share sa mga tao na ano guys na hindi mahilig magbasa ng Bible, yung mga walang alam sa regarding sa mga salita ng Diyos kasi ako nakakapagbasa ako kahit papano guys, may nalalaman ako. Kaya gusto ko ring i-share sa mga taong hindi ba mahilig sa pagbabasa ng Bible kasi baka sakaling mahimasmasan sila, baka sakaling na mapanood nila itong video na to sa pamamagitan ng video na to guys, makatulong ako para maligtas ang mga kaluluwa nila guys balang araw kung sila ay nasa kabilang buhay na guys. Lahat naman talaga tayo guys, no? Lahat tayo, aminin na natin sa sarili natin, lahat talaga tayo makasalanan kasi tao tayo, kasi maraming tentasyon dito sa mundo, kaliwat kanan, talagang minsan hindi natin maiiwasan na talagang nagkakamali tayo, nagkakasala tayo guys, kaya lahat talaga tayo guys, no, entitled tayo na mapunta ng hell. Doon ang punta natin talaga kasi lahat tayo gumagawa ng kasalanan. Walang perfecto sa atin guys, as in talagang aminin natin lahat tayo makasalanan talaga tayo. Kaya dapat sa atin talaga mapunta tayo sa hell. Pero dahil mahal tayo ni God, gumawa ng paraan si God para tayo ay mapatawad sa mga kasalanan natin, mabigyan tayo ng chance para ma-inherit natin yung kingdom niya. Patunay niyan, nasa nasa Bible yan, nakalagay yan sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ang ginawang paraan ni God dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya sa atin yung pinakamamahal niyang anak na si Jesus Christ, di ba? Di ba siguro lahat tayo alam natin na si Jesus Christ ay namatay sa cross, si Jesus Christ yung nag-sacrifice para tubusin yung kasalanan natin guys, di ba? Lahat naman tayo alam natin 'yan, di ba? Na kaya namatay si Jesus Christ, kaya siya nag-sacrifice guys para tubusin ang kasalanan natin. Baka akala ninyo porket simba kayo ng simba, halimbawa man linggo-linggo nagsisimba kayo guys, halimbawa lagi kayo nagsi-share ng gospel, ligtas na kayo. Hindi ganoon ang guys, hindi ganoon ang proseso ng kaligtasan, no? Sana makinig kayo kung sa mga interesado lang na maligtas, no, sana makinig kayo. Mag-share lang ako ng aking experience, no, kasi minsan na experience ko, nagsimba ako, linggo yon nagsimba ako, paglabas ko ng simbahan may nakasabay akong babae na galing din siya ng simbahan, nagsimba din siya. Paglabas ng gate, no, talagang nagmura siya, napakalutong pa naman ng PI niya. O di ba? Galing ka ng simbahan, napaka-ipokrita, hindi naman sa hindi porkit nagsisimba ka ngayon, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Paglabas mo ng simbahan, balik ka sa dating gawi, di ba? Nagmumura ka or di kaya naninira ka ng kapitbahay mo, nakikipagchismisan ka, nagsisinungaling ka, nagnanakaw ka. Paano ka maliligtas kung simba ka nga ng simba, bumabalik ka pa rin sa dating gawi mo. Humihingi ka ng tawad ngayon, balik ka sa dating gawi. Hindi ganun ang guys, ang proseso ng kaligtasan. Kung gusto nyong maligtas talaga guys, na as in ma-inherit yung kingdom ni God na balang araw guys, kapag wala na tayo sa mundo na ito guys, matatanggap tayo sa langit guys, dapat ay magsisi tayo sa mga kasalanang nagawa natin dito sa lupa guys. As in, true repentance ang kailangan guys, hindi yung magsisi ka ngayon, tapos kinabukasan balik ka sa dating gawi mo. Hindi ganon. As in talaga, kung gusto nyo yung mapatawad kayo ni God, magsisi kayo sa mga kasalanan nyo, talikuran nyo na ang paggawa ng kasalanan. Alisin nyo na sa buhay ninyo yung paggawa ng kasalanan. Yun ang tunay na pagsisisi para mapatawad tayo ni God sa mga kasalanan natin. At saka, bago tayo patawarin ni God sa mga kasalanan natin, magpatawad din tayo sa mga taong nagkasala sa atin para patawarin tayo, di ba? At saka, pagkatapos nating magsisi guys sa mga kasalanan natin, diba, sinurrender na natin yung buhay natin kay God, i-accept natin si Jesus Christ sa mga buhay natin dahil nga, tulad ng sinabi ko, si Jesus Christ lang ang daan para tayo ay matanggap sa langit, para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan kasi nakalagay yan sa Bible. Uulitin ko sa inyo, basahin nyo ang John 14:6.
I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. O, itatak nyo yan sa utak nyo guys na kailangan talaga nating tanggapin si Jesus Christ sa mga buhay natin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Maligtas tayo guys, maligtas yung kaluluwa natin kasi siya lang ang daan. Wala nang iba, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya kailangan nating i-accept si Jesus Christ sa mga buhay natin at magtiwala tayo sa finished work ni Jesus Christ sa cross. Diba? Namatay siya sa cross para tubusin ang mga kasalanan natin. Paniwalaan natin yun. Sigurado guys, sigurado na kapag nagawa natin yan guys, maliligtas yung kaluluwa natin balang araw kung nasa kabilang buhay na tayo. At saka pagkatapos nating i-accept si Jesus Christ sa buhay natin, no, panatilihin lang natin guys ang paggawa ng ng maganda. Kailangan nating sundin yung mga commandments ni God, kung ano man yung mga kautusan ni God, kailangan nating sundin. Gawin nating banal ang mga sarili natin kasi nga tulad ng sinabi ko, ang requirements papunta ng langit, kailangan holy tayo, kailangan banal tayo kasi si God banal siya, kaya kailangan tayo, bago tayo i-accept doon sa langit, kailangan gawin nating banal ang mga sarili natin. Tapos, nakalagay dito yan guys sa nakalagay utos siya ni God sa atin na kailangan nating gumawa ng tama. Nakalagay yan, basahin nyo pa yung Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. O diba? Kailangan talaga nating i-work out yung salvation natin kahit na walang nakatingin sa atin guys. Kung interesado talaga tayo guys gumawa ng ng tama, sundin lahat ng mga kautusan ni God, gawin natin yan guys kahit na walang nakatingin sa atin. Si God ang bahala sa atin guys. Kung ano man yung purpose ni God sa atin, doon ang pupuntahan natin guys, basta sumunod tayo sa mga kautusan niya. Tapos hindi naman porket, di ba, hindi naman porket nagbagong buhay ka na, hindi naman porket napatawad ka na ni God sa sa mga kasalanang nagawa mo guys, hindi ka nadadanas ng mga sufferings or mga sacrifices guys. Meron pa rin guys habang nakalagay naman yan sa Bible guys, habang nalalapit ka kay God, no, habang nagbalik loob ka na kay God, lalong tumitindi guys ang mga pagsubok. Ako mismo nakaka-experience niyan. Mula nung nag-decide ako na magbagong buhay, grabe yung pagsubok na dinadanas ko guys. Pero lahat naman ng mga pagsubok na yan guys, lang yan, test lang yan sa atin guys, kung talagang hanggang saan ang kaya natin, kung talagang maipasa ba natin yung mga pagsubok sa atin dito sa lupa guys, bago tayo i-accept ni God doon sa langit, bago tayo tanggapin sa langit guys sa kabilang buhay. Kung maipasa ba natin, kung kakayanin natin yung mga pagsubok sa atin dito sa lupa. Pero temporary lang lahat ng mga pagsubok na yan guys, may katapusan din yan kasi nakalagay dito sa Romans chapter 8 verse 18. Promise naman ni God sa atin yan na, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to rebuild with us, di ba? Yung mga sacrifices natin dito, yung mga hirap na dinadanas natin sa lupa, yan guys, baliwala yan guys, compare sa kung ano man yung nag-aantay sa atin guys balang araw, kung ano man yung nag-aantay sa atin sa hinaharap na i-reveal ni God sa atin guys, kung talagang naipasa natin yung mga pagsubok niya sa atin dito sa lupa. Kaya guys, talagang kung talagang desidido tayo, kung interesado tayo, wala namang mahirap guys. Kailangan talagang tiisin natin kung ano man yung mga pagsubok na dadanasin natin guys. Kasi katulad nga ng sinabi ko, ako talaga ilang years na guys, minsan nga may mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, pero nandyan si God, hindi naman ako binibitawan, nandyan si God para i-encourage ako guys, para akayin ako, para ipagpatuloy ko guys kung ano man yung nasimulan ko. Kaya hanggang ngayon nakaka-survive ako kasi hindi ako binitawan ni God.
As in, hanggang ngayon talaga guys, tuloy pa rin ang sacrifices, tuloy pa rin ang pagsubok, pero tuloy pa rin ang buhay. Kasi yan naman kasama yan sa natin kasama na yan sa buhay natin, kasama sa pagbabagong buhay natin. Hindi talaga nawawala yung pagsubok. Kailangan na lang talaga natin ng ng courage o di kaya ng ng lakas ng loob, ng mahigpit na pananampalataya kay God para para maitawid natin guys yung mga pagsubok na yan, makayanan natin guys, makarating tayo sa next level, di ba? Para makayanan natin lahat guys, para hindi tayo sumuko sa mga laban natin sa buhay dito sa mundo. Pero promise naman yan ni God sa atin guys, na kapag naipasa natin lahat ng mga pagsubok na yan guys, kapag lumaban tayo hanggang dulo, hanggang sa huli guys, promise niya sa atin guys na kapag nasa kabilang buhay na tayo guys, tatanggapin niya tayo doon sa langit, ma-inherit natin yung kingdom niya doon guys. Masarap na ang buhay, tulad ng sinabi ko kasi nakalagay naman sa Bible yan. Basahin niyo pa yung Revelations chapter 21 verse 4, nakalagay dito, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Diba? Doon sa langit guys, papahirin niya yung mga luha natin guys. Wala nang sufferings doon, wala nang pahirap doon. Puro sarap na lang doon guys. Wala na doon, hindi na tayo iiyak doon, hindi na tayo masasaktan kung ano man yung dinadanas natin dito sa lupa. Kabaliktaran ang mangyayari sa atin kapag nasa kabilang buhay na tayo, at hindi na tayo muling mamamatay doon. Eternal life ang promise ni God sa atin guys. O diba, sino bang may ayaw ng eternal life? Kaya kung ako sa inyo guys, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo, gumawa na kayo ng aksyon kung talagang gusto nyo talaga na magkaroon ng kaligtasan, kung gusto nyo na ma-save ang kaluluwa nyo guys, at ma-inherit nyo yung kingdom ni God, matatanggap kayo ni God sa langit guys. Ngayon pa lang guys, umaksyon na kayo guys kung gusto nyo ng pagbabago sa buhay ninyo, kung gusto nyo ng kaligtasan guys. Ngayon na gawin nyo na guys, habang hindi pa huli ang lahat. Huwag nyo nang antayin na dumating na yung time ng second coming ni Jesus Christ. Baka mamaya pag second coming na ni Jesus Christ, tsaka pa lang kayo guys, huli na ang lahat guys. Huwag nyo antayin na mahuli na ang lahat. Umaksyon na kayo habang may time pa, kasi ang haba na ng chance na binigay ni God sa atin, Talagang ang dami ng chance, ang dami ng tayong pinalagpas na araw, na mga panahon. Hanggang ngayon hindi pa tayo nagbabagong buhay. Na lang isipin nyo lahat ng mga bagay sa mundo na to guys. Temporary lang lahat 'yan, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa kadami ang pera mo, temporary lang lahat yan. Kasi kung mamamatay tayo ni singkong duling, wala tayong madadala sa perang inipon natin dito sa lupa. Kaya huwag kayong nahihilig sa mga pleasure, huwag ninyong gawing Diyos yung pera ninyo. Ang mahalaga sa atin, kaligtasan ng kaluluwa natin guys. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Sana may matouch ako na puso ninyo, Sana umaksyon na kayo habang hindi pa huli ang lahat. Hanggang dito na lang guys yung aking video. Sana may natutunan kayo sa araw na to. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!